Magandang gabi po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na siya nating manunubos sa tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi sa Marikina Valley Bible Baptist Church. Sa gabi pong ito ay isang pagkakataon muli sa atin na magkaroon tayo ng huling pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasama po sa aking mga bagay na sasabihin ay huwag po natin kalilimutan idulog sa panalangin yung mga kapatiran nating may karamdaman na maaring may alam kayo sa mga oras nito at patuloy po natin isama sa panalangin. Of course, si Brother Alex, Brother Noy at yung iba nating mga kapatid na maaari sa mga oras nito may dinadala sa kanilang buhay. Pakisama sa panalangin si Pastor Mike Tanyala at ang kanyang pamilya si Mrs. Rose Tanyala na sa mga oras nito hindi po maganda ang kalagayan ni Pastor Mike Tanyala, no? Na kasama ko po itong pastor nito no ako po yung nag-work sa Santa Mesa bilang pastor and staff together with Pastor Mike, and sa ngayon po siya nagpapastor dito sa lugar ng Teresa. Kindly pray for him, no? Mabigat na po yung kalagayan niya sa kanyang sakit na cancer, so panalangin natin ang katatagan din sa kanyang may bahay na si Miss Rose Tanyala, maging yung dalawa niyang anak na lalaki. And also, for the church. Together, with that, kasama rin po si Pastor Toquero, no? Napapabot sa atin yung impormasyon na yung isang pastor dito sa lugar ng Mayon ay Laloma Baptist Church ay nasa ospital pa sa mga oras nito. Kindly pray for him also. At ganun din yung isang pastor na tiyuhin ng inaanak ko sa kasal, si Pastor Labios. Sama na rin po natin sa panalangin, may COVID po, no? Mga minamahal, patuloy po tayong mag-ingat sa ating buhay, sa ating pangangatawan at ganoon din sa kalagayan nating espiritual. Ako'y naniniwala that we have a sovereign God who is in control of everything, pero in the same time God is giving us wisdom on how we will protect ourselves at mapag-ingatan ng tama ang ating mga sarili sa mga dumarating na mga karamdaman. Kaya naway bigyan tayo lagi ng karunungan ng Panginoon na mapag-ingatan natin ang isa't isa, ganoon din ang sarili natin. Sa gabi pong ito, ang mensaheng ihahatid ko po sa inyo ay isang talinhaga na ang pamagat ay talinhaga ng 10 dalagang birhen. Napakaganda pong ito. Ito po yung nakasulat sa aklat ng Mateo Kapitulo 25 at babasahin ko po, and then we will proceed with prayer, and after prayer magbibigay na po tayo ng mensahe. Sinabi po sa Mateo 25 talatang 1 hanggang 13 po ang babasahin natin. Ang paghahari ng langit ay katulad sa 10 dalagang birhen. Pagkakuha nila ng kanilang mga ilawan, sila ay lumabas upang salubungin ang lalaking ikakasal. Ang 5 sa kanila ay matalino at ang 5 ay mangmang. Ito'y sapagkat sila na mga mangmang pagkakuha ng kanilang mga ilawan ay hindi nagdala ng langis. Ang mga matalino ay nagdala ng langis sa kanilang lalagyan kasama ang kanilang mga ilawan. Ngunit natagalan ang lalaking ikakasal, silang lahat ay inantok at nakatulog. Ngunit mayroong sumigaw sa kalagitnaan ng gabi. Kanyang sinabi, narito, dumarating ang lalaking ikakasal. Lumabas kayo at salubungin siya. Bumangon lahat ng mga dalagang birhen at inihanda ang kanilang mga ilawan. Sinabi ng mga mangmang ng mga birhen sa mga matatalino, bigyan nyo na kami ng mga langis sapagkat mamamatay ng aming ilawan. Sumagot ang matatalino birhen, hindi maaari. Baka hindi ito maging sapat para sa inyo at sa amin. Pumunta na lang kayo roon sa mga nagtitinda at bumili kayo para sa inyong sarili. Ngunit nang sila'y umalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating. Silang mga nakahanda ay pumasok, nakasama ang lalaki ikakasal sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Maya-maya dumating ang mga ibang mga dalagang birhen. Sinabi nila, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo kilala, nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw niyang oras ng pagdating ng anak ng tao. Manalangin nga po tayo mga kapatid. Ama naming Diyos na nasa langit, ikaw na buhay na Diyos, makapangyarihan,
nakakaalam ng lahat ng mga bagay na nangyayari sa amin. Marami pong salamat sa gabing ito na kung saan meron kaming pribilehiyong magkapag-aaral ng iyong salita. Patnubayan mo kami, Panginoon, at ikaw pong malwalhati. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at ang dalangin ko, O Diyos, tulungan mo po kami na sa aming pag-aaral na ito ay makita namin ang mga bagay na nais mong ipagawa sa amin bilang mga mananampalataya. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. So muli, balik po tayo sa ating pag-aaral. Malimit po, binabanggit ko kapag tayo nag-aaral, no? Yung palagian nating outline, no? Ano ang dahilan kung bakit ibinigay ang talinhagang ito? Actually, itong talinhagang ito ay nasa Matthew 25. Pero kung mababasa niyo yung Matthew 24 at nagtuturo ang ating Panginoong Jesucristo roon patungkol sa kanyang pagbabalik muli, no? At paghatol sa mga Hudyo maging sa mga Hintil. Kaya masasabi natin, nakikita nating dahilan ng talinhaga ay ang talinhaga ibinigay upang sundan ng patuloy na babala at pangaral na nagsimula sa Mateo 24. Ibig sabihin, itong talinhagang ito ibinigay sapagkat pagkatapos ibinigay ito, sinundan ito ng mga patuloy na babala at pangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Itong patuloy na babala at pangaral ng ating Panginoong Jesucristo, nagsimula pa ito sa Mateo 24. Pansinin niyo po, no? Kumbaga, parable after this is an exhortation. Mateo 25:13, magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw niyang oras ng pagdating ng Anak ng Tao. Sa Mateo 24, kagaya na nabanggit ko po kanina, no? Doon kasi nagsimula yung katakot-takot na pagbibigay ng babala at paghamon na tayo maging handa. Mateo 24:36. Patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam kahit ang mga anghel kundi ang tanging aking Ama lamang. Kaya nga dapat kayo magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Verse 44, kaya nga kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Verse 50, ang Panginoon ng aliping iyon ay darating sa araw na hindi niya inaasahan. Siya ay darating sa oras na hindi niya alam. So ito po yung dahilan, no? Kung bakit ibinigay ang talinhaga patungkol sa 10 dalagang birhen. Ikalawa, nais ko po munang makita ninyo, pagpasok natin dun sa ikalawang point natin na ano bang nakapaloob sa talinhaga, kinakailangan maintindihan muna natin ang kultura ng pag-aasawa at kasalan sa Israel nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. No? Napakaganda nitong malaman po natin para mailagay natin kung saan bang bahagi itong istorya, itong talinhaga ng 10 birheng dalaga doon sa masasabi nating kultura ng mga Hudyo kapag sila'y mag-aasawa at magkakaroon ng kasalan nung kapanahunan na yon. Mahalagang maunawaan natin ang nakapaloob sa kultura ng pagkakasal upang maunawaan natin ang talinhagang ito. Bagaman sa iba't ibang bayan sa Israel ay may kanya-kanyang pagkakaiba. Ngunit may 3 nakapaloob na bahagi lagi itong pag-aasawa at kasalan na nagaganap sa mga tao nung kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Unang-una, tinatawag po natin kasunduan ng mga magulang. During that time, pangkaraniwan po yung tinatawag nating arranged marriage, no? Arranged marriage. Minsan ang pag-aasawa sa Israel ay hindi talaga dahil may dalawang nagmamahalan, kundi ito ay sa pakinabang ng dalawang pamilya. Ang ama ng lalaki at babae ay ipinagkakasundo na ang kanilang mga anak upang mag-asawa pagdating ng takdang edad. Minsan ginagawa ito ng mga magulang na ang mga bata ay nasa edad 10 taon hanggang 12 taong gulang pa lamang. And then, minsan pa nagkikita o nagkakakilala lang ang dalawang ikakasal hanggang sa dumating na ang araw nang sila'y ikakasal. Kasi nga po ito'y arranged marriage. Pangalawa, yung pagpapakasal, no? Pagpapakasal, yung tinatawag nating betrothal, no?
Wala po tayong ganitong sistema sa kapanahunan natin. Minsan tinatawag ko nga itong engagement, pero higit pang mas malalim ang kalagayan nung tinatawag nating betrothal doon sa kapanahunan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang seremonyang ginagawa sa harap ng magkasamang pamilya ng lalaki at babae at ng kanilang mga kaibigan. Kung saan ang lalaki at babae nangangako ng pagpapakasal sa isa't isa. Nagkakaroon na sila ng parabang marriage vow nung time na yan. Ibinibilang na silang kasal dito bagamat wala pang pagsisiping na nangyayari. Ito ay mapapawalang bisa lamang kung ang isang partido ay magbibigay ng kasulatan ng paghihiwalay or magpapile for divorcement. Sa kalagayang ito ay tinuturing na silang kasal sa maraming taon. Kung biglaang namatay ang lalaki sa panahong ito, ang babae ay tuturing na balo bagamat hindi pa sila nakapagsisiping o nagsasama sa isang bubungan. Kaya kung inyong makikita nung panahonan ng kapanahunan na kung saan si Jose ay naka-betrothed kay Maria at gusto niya itong hiwalay, kinakailangan gumawa siya ng tinatawag nating kasulatan ng paghihiwalay. Nag-file siya ng divorce para kay Maria at ito'y sa kaparaan ng lihim para hindi nga maging kahiya-hiya rito kay Maria. Pero ganoon pa man, ganun po ang sistema nila nung kapanahunan na yun, no? Para bang may legal contract na nangyayari kapag dumating ka ron sa tinatawag ng betrothal or magpapakasal. Ang panahon na sila magpapakasal or betrothal period during that time ay bumibilang ng mga buwan at minsan ay taon. Sa kanilang kaugalian, ang babae ay isinasama sa pamilya ng lalaki kaysa sila ay magbumukod at magsariling tahanan. Kaya sa mga panahong ito, ang lalaki ay gumagawa ng isang lugar sa kanilang tahanan na tinatawag na bridal chamber. Para sa kanilang dalawa kapag sila ay nagsama na. Ang ama ng lalaki ang siyang magsasabi kung ito'y tapos na at handa na at dapat na rin kunin ng lalaki at sunduin ang kanyang mapapangasawa. So ibig sabihin, ang may say talaga rito, walang iba kundi yung ama. Kapag sinabi niya na ito ang panahon, dapat sunduin mo na yung mapapangasawa mo. Yung pangatlong bahagi, pagkatapos po nung nakita natin kanina, una nakita natin yung kasunduan na ginagawa ng mga magulang. Pangalawa, yung tinatawag nating pagkakasal or yung pagkatapos ng kasunduan, ito yung magpapakasal, yung gagawa sila ng mga pangako. Pangatlo, yung pagsundo. Hindi nalalaman ng babaeng ikakasal ang eksaktong oras ng pagsundo. Ipinangungunahan lang to ng trompeta at sigaw upang malaman na paparating na ang lalaki at magkakaroon ng malaking selebrasyon pag sila ay nakabalik na sa tahanan ng lalaki. Ang lalaking kasama ay ang mga tinatawag nating kaibigan. Yung lalaking susundo, ang kasama niya yung mga groomsmen niya. At susundin niya ang babaeng mapapangasawa niya sa kanyang tahanan na kung saan naman nag-aantay yung babae, kasama naman ng babae ay yung mga birheng kasama niya rin na tinatawag ng mga bridesmaid. Silang lahat, no, pag nagdagbo na at sinundo na ng lalaki yung kanyang mapapangasawa, magpuprosesyon sila sa kalsada upang ipagbigay alam sa bayan ang pagsisimula ng piging sa kasalan sa tahanan ng lalaki pagbalik dito. Actually, ang sasagot nga po ng piging, wala pong iba kundi yung partido ng lalaki. Minsan umaabot ng 1 linggo itong tinatawag nating wedding feast, no? Pagkatapos ng 1 linggo, ang kaibigan lalaking ikinasal, yung pinakaparang best man niya o yung kaibigan lalaking ikakasal, kukunin niya yung kamay ng babae at yung lalaki at sila'y pagsasamahin. Dito pa lang sila mapapabayaan magkasama at simula ng kanilang pagsasama. Dito sa ikatlong bahagi ng kasal, hinango yung talinhaga ng 10 birhen. So somehow may idea na po tayo, no? Doon sa kultura ng pagkakasal, may kasunduang nangyayari,
And then yung betrothal period, yung betrothal na tinatawag, yung parang mas malalim pa ito sa engagement eh. Sa kultura natin o sa puntolibista natin. At yung pangatlo, yung pagsundo na isasagawa ng lalaki dun sa babaeng ikakasal upang dalhin niya na sa kanyang tahanan. At i-consummate na yung kanilang marriage. Magsisiping na sila at titira na sila sa tahanan ng ama ng lalaki. Now, pangalawang bagay, ano bang nakapaloob dun sa talinhagang pag-aaralan natin? Yung binasa natin kanina. Of course, ang nakapaloob doon, may pagsundo ang lalaking ikakasal sa babaeng mapapangasawa niya na magaganap. At alam natin yan. Kasunod ay ang malaking piging sa tahanan ng lalaki. May 10 birhen ang babaeng ikakasal na kasamang nag-aantay. Naantala ang pagdating ng lalaki kaya nakatulog silang lahat. At alam natin, sa 10 birheng ito, 5 sa kanila ay matalino dahil sa kahandaan nila at may dala silang ekstrang langis, ngunit di ganoon ang ginawa ng 5 mangmang. Nang dumating ang lalaki at nakabalik sa kanila mula sa kanyang pagkakasundo, wala ang 5 mangmang dahil namilipad ang mga langis. Hindi na sila nakapasok at sinabi din niya silang mga kilala. No? Sinabi din ng lalaki, nung nakapasok na lahat at kumakatok nga itong mga to, sinabi niya na sila ay hindi niya kilala. Pangatlo, ano ang kahulugan ng talinhaga ng 10 dalagang birhen? Abay, simple lamang po yan. No? Maging handa at mapagbantay sa muling pagbabalik ng Panginoon sapagkat di natin alam kung kailan siya muling babalik. Yun po talaga actually nakapaloob sa talinhagang ito, tinatawag nating alertness. No? Kaya maging handa at mapagbantay sa muling pagbabalik ng Panginoon sapagkat hindi natin alam kung kailan siya muling babalik. Now, ika-4 na bagay po na nais ko makita ninyo sa ating pinag-aaralan patungkol sa 10 birhen. Ano yung mga katotohanan at aral mula sa talinhaga ng 10 dalagang birhen? May 4 na bagay po ako nais makita ninyo. Ang una pong katotohanan at nais kong ipabatid sa inyo ay ang Panginoong Hesukristo ay may pangako ng muling pagbabalik simula nang siya'y umalis. Okay? Ang ating Panginoong Hesukristo ay may pangako ng muling pagbabalik simula nang siya'y umalis. Makikita po natin sa gospel yan. Sinabi sa John 14:1-3, huwag mabalisa ang inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya rin kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, ako ay paparoon upang maganda ng dako para sa inyo. Talatang 3, kapag ako'y pumaroon at makapaganda ng dako para sa inyo, ako'y muling babalik. Kayo'y aking tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako naroon ay dumuon din kayo. So mga kaibigan, makikita po natin, may pangako na sinabi ang Diyos sa atin. At itong pangakong ito yung nagmula sa ating Panginoon na siyang daan, katotohanan ng buhay. At since ang ating Panginoong Jesucristo ay totoong Panginoon, walang kasinungalingan sa Kanya. Bagamat ang maraming mga manunuya sa sanlibutan ito na hindi naniniwala sa katotohanan ito, pero tayo bilang mga Kristiyano, habang tumatagal ang panahon, talagang umaasa tayo. Kinakailangan lagi maging masigla tayo na anumang oras darating ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat ipinangako niya ito mula sa kanyang salita. At hindi ito magbabago. Pangalawang bagay na nais ko po makita ninyo, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbigay ng eksaktong oras ng kanyang pagbabalik. Yan. Sinabi nga sa Mateo 24:36, patungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel, kundi tanging aking ama lamang. Sa aklat naman ng Marcos 13:32, ngunit patungkol sa araw o oras na iyon, walang nakakaalam, kahit na ang mga anghel sa langit, kahit na ang anak, kundi ang ama lamang ang nakakaalam. Mga kaibigan, na ibigay ko po yan dun sa istorya ng talinhaga natin.
at dun sa kultura ng mga Hudyo. Kung yung mapapansin, no, nakapaloob yung sinabi ng ating Panginoong Kristo sa kultura ng mga Hudyo, sapagkat sa kultura ng mga Hudyo, yung may tinatawag na bridal chamber, na kung saan yung anak ang umaatupag gawin ito, maging yung mga maaring mga tao, kasama na rin yung ama, doon sa tahanan ng ama, sapagkat lilipat doon yung mapapangasawang babae ng anak. At yung ama rin ang magsasabi kung ito'y tapos na, at siya rin ang magsasabi na dapat nang sunduin yung mapapangasawa niya at kukunin niya na ito dun sa kanyang tahanan. Kaya itong pagbanggit dito na kahit na ang anak, kundi ang ama lamang nakakaalam, hindi po nangangahulugan na hindi Diyos ang ating Panginoong Kristo sa kanyang pagsasalaman or pagkakatawan tao, yung impormasyon ng muling pagbabalik niya, ang ama lamang po nakakaalam nun. Okay? Ngunit sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Kristo, of course, alam niya ang kanyang muling pagbabalik. Dito sa aklat ng Gawa, Kapitulo 1, sa 1-7, bago siya umakyat sa langit, actually, yung mga alagad niya, akala itatayo niya na yung kanyang paghahari. Pero, dapat nating malaman kapag pinag-aralan natin ang Biblia, no? Kagaya nga na sinabi ng ating Panginoong Kristo, aalis muna siya. Okay, pag nagawa niya na yung tahanan na laan para sa atin, saka muli siyang babalik. Sabi rito ng isa sa mga alagad niya, nang sila nga ay nagkatipon-tipon, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, ibabalik mo bang muli ang paghahari sa Israel sa panahong ito? Sinabi niya sa kanila, may oras o mga panahon na inilagay ng Ama sa sarili niyang kapamahalaan. Ang pagkaalam sa mga ito ay hindi para sa inyo. So, dapat po nating malaman mga kapatid, at ito'y paalala rin sa ating mga tagapanood, no? Mali po yung mga tagapagturo na nagseset sila ng date kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo. Kasi maging nga yung mga anghel yung mga alagad ni Kristo, no, maging ang anak, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Ang ama lamang ang nakakaalam nito. Kaya kung meron mang nag-aaral ng Biblia at sinasabi nila, na-decode namin meron kaming mga tandang nakita malapit nang bumalik ang ating Panginoong Kristo. Bay, wala pong tanda, no? Ang inaantay po natin yung makapakinig tayo ng trompeta sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Kristo, yung utos na sinasabi ng Diyos, at yung tinatawag nating sigaw ng isang anghel, at yung trompeta mula sa langit. Yun po ang inaantay natin. We are not looking for the sign, but we are waiting for the sound. Yun po ang sinabi sa unang Tesalonica, Kapitulo 4. Kaya mga kapatid, kung meron kayong pinag-aaralan or nalalaman or napakinggan ng mga taong nagtuturo, yung tinatawag nating date setter, no? Nagseset ng date kung kailan babalik ang ating Panginoong Kristo, unang-unang mali po sila, wag niyo po silang pakinggan. Ang hamon po sa atin, hindi yung pag-aralan yung ano yung eksaktong araw, anong oras kung babalik siya. Kasi dito makikita natin, ang anak ng Diyos, maging ang mga anghel at yung mga apostoles niya, hindi nga alam kung kailan siya muling babalik. Okay? Tuloy po tayo. Pangatlo, ang Panginoong Kristo hinahamon na ang kanyang mga lingkod ay maging mapagbantay at handa. Yan po ang ibinigay niya sa atin, no? Yung hamon na maging mapagbantay tayo bilang mga mananampalataya. Mateo 24:42. Kaya nga dapat kayong magbantay sapagkat hindi ninyo alam kung anong oras darating ang inyong Panginoon. Ano ba ibig sabihin ng magbantay? Makikita din natin iyan sa mga susunod na talata. Kaya nga, kayo rin ay maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaakala. Sino nga ang tapat at matalinong alipin na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon at ipinagkatiwala ang kanyang sambahayan upang magbigay sa kanila ng pagkain sa takdang panahon. Pinagpala ang aliping iyon na pagdating ng kanyang Panginoon ay masumpungan siyang gumagawa ng gayon. So, ang ibig po sabihin ng mapagbantay at maging handa, no, yung isang taong patuloy sa paggawa ng kalooban ng Diyos habang hinaantay natin ang muling pagbabalik ng Panginoon. Hindi yan yung aakyat ka na sa bundok, ibibenta mo na yung ari-arian mo, magsusuot ka na lang ng puti, at buong maghapon magbabantay ka sa muling pagbabalik ni Kristo. No, hindi po ganyan ang uri ng pagbabantay at paghahanda
ng nais ng Diyos sa atin. Ang nais niya sa atin, maging aktibo tayo sa kalooban niya, sa mga bagay na pinagagawa niya sa atin habang tayo'y nagbabantay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. At ang pang-apat, nais ko pong makita ninyo mga kapatid, kaya nga sa Mateo 25:13, dagdagan ko pa, no? Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras ng pagdating ng anak ng tao. Huling-huli, ang Panginoong Hesukristo nagbabala sa mga taong hindi naging handa sa kanyang muling pagbalik. No? Actually, sa Mateo 25, makikita natin yan. Sabi rito, ngunit nang sila ay umalis upang bumili, ang lalaking ikakasal ay dumating, silang mga nakahanda ay pumasok nakasama ang lalaking ikakasal sa piging ng kasalan at ang pinto ay isinara. Maya-maya, dumating ang ibang mga dalagang birhen. Sinabi nila, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami. Ngunit sumagot siya, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala. Magbantay nga kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw niyang oras ng pagdating ng anak ng tao. Mga kapatid, ang nakapaloob po rito ay babala rin doon sa mga taong hindi handa sa muling pagbabalik ni Kristo or hindi handa kapag dumating ang kamatayan sa kanilang buhay. Kapag ang tao ay namatay na, wala na pong pagkakataon sa susunod na buhay para makagawa ng desisyon sa lugar na iyong pinatunguhan. Dito po tayo gagawa ng desisyon sa lupa. Kaya kung ikay hindi pa nakahanda na humarap sa buhay na Diyos, makapangyarihan at banal na Diyos, maging handa ka. Kilalanin mo ang tagapagligtas sa Jesucristo na siyang namatay, inilibing at nabuhay na muli para sa iyo. Pagsisihan mo iyong kasalanan at manalig ka sa tagapagligtas. Sampalatayanan mo ang ginawa niya sa iyo sa krus ng Kalbaryo. And then, may paalala uli rito, no? Mateo 25:37 hanggang 38, ngunit katulad ng mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ito'y sapagkat katulad ng mga araw bago ang baha, sila'y kumakain at umiinom, sila'y nag-aasawa at ipinagkakasundo sa pag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa loob ng daong. Hindi nila ito nalalaman hanggat sa dumating ang baha, kinuha silang lahat. Gayon nga ang pagdating ng anak ng tao. Makikita nyo rito yung swift judgment, no? Doon sa mga hindi nakahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Mga kaibigan, ito po ang mensahe sa 10 dalaga. Sa istorya ng talinhaga ng 10 dalagang birhen. Nakita natin yung dahilan kung bakit ibinigay ang talinhagang ito at maliwanag naman na ang dahilan dito ay ang talinhagay ibinigay upang sundan ng patuloy na babala at pangaral na nagsimula pa itong patuloy na babala at pangaral nito sa Mateo 24. At nakita natin, kinakailangan alam natin sama ho yung kultura patungkol sa pag-aasawa at kasalan sa Israel. And then, ang maganda rito yung aral, no? Nakita natin sa aral na ating pinag-aralan, ang Panginoong Jesucristo ay may pangako ng muling pagbabalik simula nang siya'y umalis. I hope makapagbigay ng comfort yan sa atin. Ano man ang kalagayan ng sanlibutan ito, babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbigay ng eksaktong oras sa kanyang pagbabalik. Kaya sa atin, na nag-aantay sa kanya, maging abala tayo sa paglilingkod at sa paggawa ng kanyang kalooban. Hindi tayo abala, no? Doon sa pag-aaral at nagseset tayo ng date kung kailan siya babalik. Mauubos lang ang oras mo ron. At hindi ka pakipakinabang yun. Dahil unang-una, hindi nga kalooban sa atin na malaman natin kung kailan ng eksakto na muli yung pagbabalik. Ang kailangan natin gawin ay yung maging handa tayo at mapagbantay bilang mga anak niya. At ang panghapat, maging bahagi rin tayo, no, ng mga taong nagbibigay ng paalala at babala. Lalo-lalo na kapag nakikita natin yung mga mahal natin sa buhay, tila bagang hindi iniisip na anumang oras pwede silang mamatay at anumang oras pwedeng dumating ang ating Panginoong Jesucristo at magbigay ng biglaang hatol sa kanila. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal. Umaasa po ako
na sa naibahagi kong mensaheng ito, nagkaroon po tayo ng paalala sa ginagawa natin pagbabantay at paghahanda sa muling pagbabalik ng ating Panginoon sa Kristo. Manalangin na po tayo. Ama namin Diyos na nasa langit, ikaw na Diyos na banal, tunay, totoo. Salamat Panginoon sa mga buhay mong pangako sa amin sa pamagitan ng anak na sa Jesus. Salamat sa pribileyo na naibahagi muli ang iyong salita sa mga kapatid. At umaasa ako Panginoon Diyos na magkita-kita kami this coming Sunday na puno ng kasiglaan sa aming pagsamba. Umaasa ako Panginoon na ikaw patuloy na mag-ingat, maggabay, mag-protect at magbigay ng karunungan sa mga kapatid Panginoon kung paano namin iingatan ang aming sarili. Hindi lamang sa aspetong pisikal, pero ganoon din sa aspetong espiritual. Ama, salamat sa iyong biyaya at pagpapala sa amin. Lahat pong ito'y dalangin namin sa iyo, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid.